Yes, Mr. Chair. Sa isang araw, pumunta rito si Toby Chanco, si Representative Toby Chanco, isinegaw niya rin ang pangalan ng Saldico at nag-produce siya ng resibo. Napakahaba ng resibo. Dalawang probinsya lang, makikita mo yung pangalan ni Saldico. Halos pangalan niyang nakalagay doon na proponent 13.8 billion pesos. Magtataka ka dito, yung kanyang kumpanya na SunWest, wala man lang dito para umpisahan nating tanungin. Nako. Di ba kayo nagtataka kung bakit gano'n? Nako, matindi Mr. yung Chair, mga tatawagin ba natin si Mr. Chavit Singson sa susunod nating... We will advise that to the chairman. Mr. Chair, kailangan siguro sapagkat siya din ay nagsiwalat. Hindi natin alam kung ano yung nasa likod ng kanyang pagsisiwalat na yun. Sang-ayon ho ba kayo sa gustong mangyari na yan, itong si Senator Rodante Marcoleta, na padaluhin itong si Manong Chavit sa susunod na pagdinig ng Blue Ribbon Committee para magkaalaman na kung talagang habang nakakuha ng mga kontrata sa Ilocos Norte itong mag-asawang Diskaya na to. Pero bago yan mga kababayan, kung bago lang ho kayo sa PH Updates, ang like at sa subscribe, masaya na ho tayo yan sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button, nandiyan lang ho sa baba. Ayun na nga, konting push na lang ho at magna 990,000 subscriber na ho tayo. Yung mga hindi pa ho nakasubscribe, click nyo lang ho yung subscribe button dyan sa baba. Rekta na ho tayo sa tanungang portion. By the way, nandito na ho pala itong si Sara Diskaya. Sa mga nakakamiss dito kay Bitoy, nandito na ho ulit siya. Ito mga kababayan, pakinggan ho natin ng siguro supplemental affidavit ho nila itong babasahin itong si Curly Diskaya na to. Ang nangyari ho kasi mga kababayan dito sa Blue Ribbon Committee na to, parang nagkaroon na sapawan. Sino ba mas credible? Sino ba mas dapat paniwalaan? Ito ba district engineer o itong mga contractor? Hindi ho kasi ganun yun mga kababayan. Nandyan yung mga district engineer pero dapat ika nga sususugan yan. Hindi ho kasi natatapos dun sa district engineer ang kalokohan eh. Hanggang sa baba, hanggang dito sa ano na to. Mantakan nyo na mga kababayan ha. Sa district engineer nakakakuha na yung mga politiko ha. Pasensyahan na lang ho tayo sa mga nabanggit na politiko. Ganyan ho talaga buhay, di ba? Galit ho sa inyo ang administrasyon. Kahit naman na ang issue ko kasi mapaalam, hindi nyo alam, aware kayo, di ba? Ang tanong ho dito ay talaga nga bang tumanggap? Ngayon ang mag-iimbestiga sa inyo, ang kikilatis dyan sa mga ebidensya na yan, ang ICI, yung Independent Commission. Good luck na lang dito kay Senator Jingo Estrada, Bong Revilla, at dito kay Joel Villanueva. Ito, rekta na ho tayo dito sa Curly at dito kay Bitoy. Game. Appointed taker na po sila. Kaya minsan po tatanungin kanila, ano to, laban or makikisama or ano po, mananahod. So pag sinabing manunahod or makikisama, hindi ka po nila pipilasan at kasama ka pa doon sa share na hatian ng percentage po. So yung sahod, mabibigyan nyo. Magpapatalo yun, pero meron na siyang kita. Opo, pero kailangan po ipakita niyo po muna sa umpisa yung kanyang financial documents po. Pero Importante ho yan ha, importante. Kasi doon sa contractor level, kailangan din natin malaman kung paano yung psyche nila eh. Kung paano nila pinagnanakawan yung sambayan ng Pilipino, kung paano nila ini-execute yung mga substandard na proyekto. Pero ikaw, Carly, wag mo sabihin wala kayong substandard na proyekto, ha? Okay? Maliwanag pa sa sikat ng araw, sinabi na nung Alcantara na wala talagang matinong infrastructure project na nagawa dito sa administrasyon itong si Marcos Jr. Grabe, no? Pumorward tayo ng 3 hakbang, panahon ni Tatay Digong, o 6 na hakbang, umatraso tayo ng mga 100 hakbang. Anak ng toko. Yan hong nangyayari. Yan hong realidad ng buhay sa Pilipinas. Kaya ika nga nitong si Marcos Jr., this is the new normal, ika nga. pag susugod ka naman po, yung laban po ang gagawin mo, tatakutin mo sila. So, ang mangyayari po, ang i-disqualified ka po nila kaagad. At pag nanalo ka naman po, ang mangyayari naman po ay tatawagan ka po ng negotiator o di kaya minsan po tatawagan ka na po ng district engineer po, pakikiusapan ka po. Para umatras po or pag hindi po, talagang mahihirapan ka talaga sa implementation, di ka rin po mananalo. Okay lang po, Your Honor, kung basahin ko lang po itong step by step. Okay, Yeah? sige. Para lang malaman din ng... andito si Secretary Bonoan para tsaka si Yusek Cabral, masiwala na sila. At least,
malaman lang nila kung paano nagmamagic sa baba ba, di ba? Yes po, Your Honor. It may be too late in the day, pero nothing's too late. Di ba, Secretary, no? Your Honor, part na rin po ito ng affidavit ko. Okay lang po, basahin ko po. Yan, Sa nasalihan po naming mga public bidding, may 2 o 3, may mga sumasali para sa Ang share na tinutukoy ko ay kumakatawan sa malit na porsyento o pera na binibigay ng takers. Takers po ang nagbibigay noon para sa mga mga negotiator at saka sa mga bids and award committee. Ito ay kumakatawan sa bayad para sa pagsali at pagpapatalo ng ibang qualified na contractor sa mga bidding. Umaatras po yung mga bidders kasi po hindi naman talaga sila mananalo kahit anong gawin nila. Ginagawa ito upang magmukhang lehitimo ang nagiging proseso ng pagkuha ng project. Kung mapapansin ng mga mambabatas, makikita na halos dikit-dikit lamang ang presyo ng mga bid amount ng mga sumasali sa rig bidding at peking bidding na ito. Bago pa man magsimula ang dropping ng bids at opening na madalas ay naka-livestream sa YouTube at ay alam na ng mga contractors kung sino ang nakatagdang manalo. Kung biglang mag-dive o biglang pagbaba ng presyo sa kanilang bid na isinumite upang maging lowest calculated bid, ay kadalasan dinidisqualify ito ng back gamit ang ilang proseso upang maibigay pa din sa taker ang project. Isa sa mga proseso ay ang pagpupunit sa dokumento o pagsulat sa mga pahina ng bidding documents upang madeklara itong non-compliant at tuluyan ng hindi makonsidera sa proyekto. Ilang beses naming sinubukan labanan ang prosesong ito sa pamamagitan ng pag-report at pagpapadyaryo sa mga tiwaling kawani ng gobyerno, ngunit hindi lahat ay nadadala dito. Mayroon akong mga naitagong newspaper clips na ako mismo ang nagkwento at naglahad ng mga kalokohang ginagawa ng DPWH, subalit hindi sila natitinag dito at patuloy pa din kaming dinidisqualify sa bidding. Naisip ko noon na kung magpapatuloy ang ganitong sistema ay hindi ako kailanman magkakaroon ng kahit anong proyekto dahil sa lantarang pandaraya na ginagawa ng mga kawani ng gobyerno. Ang taker ng proyekto naman ay ang mga may-ari ng project. Sila ay mayroon ng mga nakausap sa loob na Bids and Award Committee o ang mga BAC upang makasigurado na sa kanila mapupunta ang project. Maaring nabili na nila ang proyekto mula sa congressman at iniintay na lang na lumabas ang resulta ng bidding na isinasagawa. Sa madaling salita, nakaset na o nakaayos na sila kadalasan po, Your Honor, sinasabi po ng negotiator na kung sino yung nakakasakop na distrito. Okay. Sige, please proceed. Sa madaling salita, nakaset na at nakaayos na sila ang mananalo at makakakuha ng mga proyekto. Ang taker ang siyang may-ari ng project dahil nabili na nila ito sa mga may interest o may hawak sa mga lugar na kung saan gagawin ang mga proyekto. Sila din ang nagbibigay ng share sa mga contractor na nais sumali sa bidding. Sa ilang beses naming nakasali at nanalo ng bidding, ay ilang beses din kaming tinutulungan ng BAC upang ayusin ang aming mga papeles. Lalo na kung dapat ay ma-disqualify kami dahil sa pagkakamali sa aming mga dokumentong isinusumite. Nag-iiba-iba lamang kung sino ang taker, negotiator, royalty, backup, player, at iba pang terms na ginagamit sa bidding. Ang nananalo sa bidding-biddingan na ito ay ang mga may kapit sa mga matataas na opisyal. Ang negotiator naman ang nag-aayos sa mga gustong sumali sa araw mismo ng bidding. Sila ay kadalasang tao ng taker o di kaya ay membro ng BAC upang makasigurong kontrolado nila ang magiging flow ng bidding, pati na din ang magiging resulta nito. Ang royalty naman ang mga taong nanghihiram ng lisensya. Sa kalakarang ito, ang totoong gumagawa ng proyekto ay ang mga contractor na walang sapat na kapasidad upang makasali sa public bidding. Nakadepende sa pag-uusap kung magkano ang royalty fee, pero kadalasan ay nasa 3 to 5%. Ito ng project na napupunta sa may-ari ng lisensya na hinihiram nila. Ang player naman ay sumasali lamang sa mga bidding. Sila ay qualified sa proyekto upang magbigay daan sa taker na nagpauna na or bumili ng project sa mga congressman.
Kapalit nito ay tinatawag na share na agad-agarang nakukuha ng player upang magpatalo sa project at magmukhang lehitimo ang bidding o para magmukha siyang competitive bidding na naayon sa batas. Ang share ay kadalasang 1:1 or 1,000 per 1 million, depende sa naaprobahang budget ng kontrata. Ang obligasyon ay ang pera na binibigay ng mga contractor sa bawat kawani ng gobyerno at tao na involved sa proyekto. Ganito ang karamihan sa nagiging proseso na tinatawag nilang bidding sa DPWH, kung saan usually ay negotiated na or may nag-aayos na at may nakatalaga na ng dapat makakuha ng proyekto. Sa umpisa pa lamang ay rig na ang bidding dahil hindi pa nagsisimula ang pinaka-bidding ay may nakabili na ng proyekto o may mga nakatakda ng manalo. Kadalasan, upang makakuha ng proyekto ang mga contractor ay nagbibigay ng mga advances sa mga politiko upang ma-reserve ang isang proyekto at siguradong sa kanila mapupunta dahil hawak ng mga politiko kadalasan ang mga tao sa Bids and Award Committee. Ito ang mga sinasabi nilang SOP. Sa araw ng bidding ay meron ding nag-aayos sa mga sasali na tinatawag na negotiator. Nako. Upang makontrol kung sino lamang ang bibili ng bidding documents at kung sino lang ang makakakuha at makakabili ng bidding documents, sila lang ang pinapayagang sumali sa public bidding. Nagawa-gawa lang para magmukhang lehitimo. Ang ibang qualified na contractor ay madalas na hindi na pinasasali at binibigyan ng tinatawag na share. Nakakatawa lang kung isipin na ngayon, mas tinitira pa. Itong si Joel Villanueva at itong si Jingo Estrada dito sa saldo. Kaya alam mo, kitang-kita ko na ino-operate ko to. Hindi, pero kung tumanggap talaga sila, anong gagawin natin, di ba? Kung tumanggap sila, kung ano pa mang kadahilanan na pagtanggap nila ng pera, kung tumanggap di natin sinasabing tumanggap talaga sila. Kasi alam naman natin, napaka siraulo ng administrasyon na to. Lahat ng paninira sa mga kalaban gagawin ho nila. Tingnan ho natin. Magkakaalaman naman ho, ika nga. O porsyento. Ito ay nagagana sa taker o ang nakatakdang manalo sa bidding para mai-award sa kanila ang project. Ang halaga ng isang share ay nakadepende sa presyo ng project na naaayon sa dokumentong galing sa DPWH. Ang halaga ng share na nakukuha ng mga contractors na sumasali ay pumapatak sa 1 to 3% base sa total na presyo ng proyekto. Ibig sabihin, Excuse me, sundan ko lang. Ilang 1 to 3% yon yung binibigyan ng share? kadalasan po kung ilan po yung sumali Hindi, sa... ilan yon? Karaniwan? Average? Number of participants sa bidding? Depende po sa dami ng sumali. Kapag masyado pong sumali... Pangkaraniwan yung, on the average, ilan yung sumasali? kadalasan po, pinipigil na lang sila na hanggang 10 lang dapat sumali So, instead na 10, 50. 53%. Hindi po. Bali, yung 3% po, hati-hati na lang po Hati-hati yung lahat na. ng contractor Okay, thank you. doon. Base sa total na presyo ng proyekto, ibig sabihin, dito pa lang ay may nababawasan na agad na pinaka-operational budget ng taker. Kung susubukan naman namin hindi sumali sa kanilang gustong gawin at susubukan namin na sumunod sa tamang proseso, ay pinapunitan nila ang aming mga dokumento pang bid para ma-disqualified o ma-classify bilang non-compliant. Kami agad. At hindi na ikinukonsidera ang mga dokumento para sa bidding process. Sa ganitong sitwasyon ay wala din kaming matatanggap na ganitong dahil hindi kami nakisama sa gustong mangyari ng mga taker o tinatawag din naming sunog o lugi kasi may bayad para makabili ng bidding docs. Ibig sabihin, talo na po yung pinambili po naming bid docs pag hindi kami nakisama. 50,000 po yun kadalasan. Ang patakaran lang ito ay kadalasan ay ginagamit nilang pananakos sa mga contractor dahil pag na-disqualify kami o maging non-compliant, may posibilidad na kami ay tamaan o mabigyan ng sanction ayon sa 3-strike policy upang ma-blacklist kami. So, ibig po sabihin, sinasadya nilang ma-disqualify kami na 3 ulit para wag na kaming sumali ulit kasi mabablacklist na po kami. Yun no? Anyway, meron kang document. Are you willing to sign that document na parang affidavit din at isabit mo sa komite? Yes po, Your Honor. Pero may the whole point is, parang sinasabi mo, the contractors are at the mercy
of DPWH officials who sometimes are at the mercy of politicians. Yes po, Your Honor. Long and short. Y- Mahaba pa ba yan? Yes, Your Honor, konti na lang po. Oh, Tapos sige, ka lang go po. ahead. Ang back ay involved sa ganitong sindikato simula pa lamang sa pagbili ng bidding documents hanggang sa matapos ang pag-evaluate ng bidding at may award ang proyekto. Minsan ay mismo ang back secretaries mismo ang negotiator upang maisigurado na walang makalusot sa contractor. Nagiging mas madali ang pagkuha ng project dahil mas may tinatawag sila na padulas o ang perang kinukuha ng back mula sa contractor. Sa ganitong pamamaraan ay pinapadali din ng back ang pag-award at pag-ayos ng mga bidding requirements sa project. Ibig sabihin, kahit dapat wala silang pinapaboran ng mga bidders o contractors dahil may mga padulas, ay sila mismo ang tumutulong para mapabilis ang proseso. Kadalasan ay sila na ang nag-aayos at nagsasabit mismo ng bidding documents ng kumpanya upang mapabilis ang mga billing na naayon sa accomplishment ng project. Kung hindi ito gagawin, ay gigipitin nila ang mga contractor, pupunitan ng mga papel upang mahirapang ma-award ang project. Sa ngayon, patuloy pa din namin na inaayos ang mga listahan ng mga katransaksyon namin mula noong sumali kami sa bidding noong 2012. Base sa aking mga naging obserbasyon, nakadepende sa nakaupong presidente ang porsyento. Nako. Noong panahon po ni, okay lang po, Your Honor. Noong panahon po ni former President Pinoy ay umaabot po ng 10%. At sa panahon po naman po ni President Duterte po ay umaabot naman po ng 12 to 15%. Subalit ngayong panahon po ng mahal na presidente ay umaabot na sa 25 to 30% ang total ng porsyento ng proyekto. Oh, masaya na kayo. Masaya na kayo. Panahon ni Tatay Digong 12%, panahon ni Pinoy 10%. Panahon ni Marcos Jr. 25 to 30%. Doblado pag nanakaw, di ba? Proyekto. Ang hinihingi ng mga congressman gamit ang kanilang mga tao o tinatawag na bagman. At ito ang pinakamataas na hinihingi sa lahat ng mga contractor sa Pilipinas, sa aming mga contractor po. Kung hindi kami susunod sa ganitong gawain, ay bibigyan nila ng problema ang project namin gaya ng mutual termination at right-of-way problems. Minsan ay ginagamit nilang panakot ang blacklisting kung saan hindi na kami makakasali sa mga bidding sa loob ng isang taon. Kaya madalas ay sumusunod na lang kami sa gusto nila. Ilan sa mga nakausap namin sa bawat distrito ay example lang po ito. Ay sa Quezon City, for example, si D. Eloida ay lagi akong tinatawagan pag lumalabang kami sa bidding na may taker sa mga projects nila. Kaya nakikisama na lang kami kasi pag hindi kami Teka muna, sabi mo example lang, ano? Hindi yan accurate? At totoo po ito. Ay, bakit example? Kasi po, ilan lang po ito sa mga babanggitin ko kasi masyado Sige, po mahaba. go ahead. Nakikisama na lang kami kasi kapag hindi magagalit ang politiko na may hawak sa kanila at tatanggalin sila sa pwesto at ipapaba-blacklist daw kami sa pamamagitan ng 3-strike policy. Tinatanong ko kung sino politiko dyan, ngunit ayaw nila itong sabihin dahil sa kanilang posisyon bilang district engineer. Sila ang may control ayon sa kung sino ang congressman ng district na nakakasakop sa area ng projects na nilalabanan namin. Year 2022 onwards, ang kalakaran po dito tuwing sumasali sa bidding, hinaharang kami agad ni Lynn, negotiator sa bidding. Kapag matigas ang ulo naming nagdadrop pa rin kami sa aming bids, kahit anong subok naming ayaw buksan ang financial bid na aming isinumite. Kapag nanalo sa bidding, matatanggal si D.E. Loida. Siya po mismo ang tumatawag sa akin para magpa-disqualify na lang kasi kapag hindi, gagawin di umano ng paraan upang madali o sa 3-strike policy. Para maiwasan naming ma-blacklist at magalit sa akin ang politiko na may-ari ng mga projects, tinatanong ko sino ang mga politiko ng district ng mga congressman na nagpapabidding sa DPWH Quezon First Deo. DPWH Quezon City First Deo. Sa DPWH Quezon City Second Deo naman, ganun din ang bidding dito sa panahon ni D.E. De Bonadera, year 2022 onwards, na sinundan naman ni D.E. Protesta, wala din masyadong bidding. Kasi kapag sumasali kami, disqualified agad at papakiusapan ka ng negotiator na umatras kasi may taker na rin mga politiko dito. Kung kanino galing ang projects.
Gaya ng Quezon City First Deo, 3-strike policy din ang panakot nila at magagalit daw di umano ang mga politiko sa DE kapag nanalo kami at tatanggalin sila sa pwesto. Ang congressman sa lugar na ito ay magagalit sa amin at papahirapan kami sa implementation ng proyekto kapag ito ay na-award sa amin. Kaya napipilitan kami minsan umatras dahil sa matinding pressure at pakiusap ng DE at negotiator. Minsan kapag hindi pa rin maayos mga taon na ng congressman ang tumatawag at kumakausap sa amin kapag ayaw pa rin naming umatras. Yun po. Anyway, pattern na establish mo yung pattern. Secretary Bonoan, Jose Cabral, nabanggit niya since 2012. Andyan na rin kayong dalawa since 2012. Hindi niyo na monitor yung structural systemic, structural. Yung Bulacan First District Engineering Office, tingin ko microcosm lang ito of the entire, of what's happening in the entire country. Your Honor, this is very revealing that I am hearing now. By the way, Your Honor, I retired in the Department of Public Works and Highways in 2010. And then, okay, 2010. sorry. And I just came back in 2022, Your Honor. So this is very revealing, Your Honor. See, this is the loophole actually of manual bidding. I would not know whether, for this particular problem, I don't know. In my watch, Your Honor, I recall that I've been signing blacklisting of contractors because of 3-strike policy, because of these bidding procedures that has been narrated now, Your Honor. Sige. Last Siguro, point, ano? Yeah, And then after you, karapat na Senator siguro. Marcoleta. Mr. Chair, siguro bago tayo mag-move kay Senator Marcoleta, kanina, doon na sa Ghost Projects, no, inamin nyo naman kanina na meron. So, ibig sabihin nun, Engineer Bryce, Engineer JP, na dinoktor at pineke nyo ang mga dokumento para makasingil at para lang masabing may proyekto. On record lang. Di ba pag sinabing in-house na kayong gumawa, iniram nyo kay Ma'am Sally ng SIMS, kay Wawaw, mga lisensya, ibig sabihin hindi talaga ginawa. Papeles lang yun. Tulad ng pinakita ni Senator Lacson, no? Yung kakabid pa lang, notice to proceed, meron na kaagad, kakabid, may notice kaagad. So ibig sabihin, papel lang yun. Tama? Your Honor, meron po kasing instance na nangyayari sa amin na may tinatawag po na contractor's own risk. So, lumalabas parang hindi pa po lumalabas yung yung talagang notice to proceed niya, gumagawa na siya. Advance, ginagawa niya na. Parang ganun po, Your Honor. Parang alam niyang malaking kutob niyang makukuha niya dahil alam niyang paborito naman siya, ginagawa na kahit wala pang notice to proceed. Yes po, yun po ang bigay sa amin, yun po ang instruction sa amin ni Boss Henry, Your Honor. Pwede pong maggumamit nung ganong contractor's Pero own yung risk. yung ibang inamin niya na mayroong ghost. Ibig sabihin, yung mga project na ito, wala talagang delivery, walang ginawa. Papeles lang, papel lang ang tumakbo. 'Di ba? Tama po, Your Honor. So ibig sabihin nun, dinoktor at pineke nyo lang yung mga dokumento. Nung project engineer po gumagawa po nun, Your Honor. Kami po pumipirma. Pero ibig sabihin nga, dinoktor nyo, pineke nyo yung mga dokumento para mai-forward, para makasigil kayo, makuha nyo yung SOP. Tama? Parang ganun po, Your Honor. So, Mr. Chair, hindi lang ang lisensya nyo, hindi lang engineer. Kasi nagdodoktor kayo ng dokumento, peke dokumento, arkitekto pa kayo na modus. 3 ang profession nyo. Yun na lang huli. Tapos, bago yung si D. Alcantara, tinanggi yung Ghost Projects. Pero, ngunit sabi niya, wala siyang problemang akuin niya yung ibang proyekto. Tama ba? Di ba yun yung sabi ni D. Alcantara? Hindi niya
hindi niya alam yung ghost projects. Aakuin niya lahat. Kung umpisa pa lang dito, sa kanya na kagad eh. Sabi niya, siya may kasalanan, negligent siya. Yun nga po, Your Honor, na sinasabi namin noon na bakit inamin naman na lahat ng boss ko, bakit yun hindi pa niya inaamin? Yung ghost. Opo, Your Honor. So, minemaintain mo rin pa yun? Minemaintain mo pa rin na alam ni DEN, Opo, Your Honor. ni boss mo na alam yung ghost. Opo, Your Honor. Si JP Mendoza, sige lang, bago tayo magano. Meron kasi akong info na nagkausap kayo na sinabi mo raw sa inyong boss na oo, akuin namin talagang hindi niya alam. Totoo ba hindi? Hindi po, Your Honor. Kumbaga, nung time po na nagpa-meeting po siya, binabanggit nga po niya na ako bali, sabi pa nga po, nung nakaraan pa rin kay Engineer Bryce, pumunta nga daw po kami dalawa kay Secretary Bonoan at doon nga daw po kami magsabi. Baka naman hindi kaya ginost nyo lang si Engineer Alcantara ng boss nyo, Engineer Hindi. JP, Hindi Engineer po, Your Honor. Bryce. Ghost project, baka ginost nyo lang hindi ba? Your Honor, hindi po talaga ako makakakilos at makakapag-desisyon ng hindi alam ng Lahat boss alam ko. niya. Opo, Pero Your kasi, Honor. Opo. base kanina sa testimonya ni JM Ramos, si engineer, doon sa nakita niya, talagang nagalit si engineer, si DE sa inyo. Kaya yun ang gusto natin malaman, kung sino talaga ang may kagagawan doon sa ghost. Yun nga po, Your Honor, ang pinagtataka ko rin kasi very timely kung kailan po siya lumipat kung kailan po siya na-promote at saka naman po nagka-problema tong ganito. Dati naman po, mula 2019, wala pong nagiging issue na ganyan. Yun lang po, Your Honor. That's all, Mr. Chair. Thank you. For the information about Senator Marcoleta, we have suspended the 5-minute rule as well as yung intervention na one follow-up question. So, you're Mr. next. Chairman, You can take all the time that you need. Mr. Chairman, just an administrative matter before. Yes, Senator Pangilinan. Yes, considering that Undersecretary Bernardo had been mentioned earlier and that he had been invited to attend today and he is absent, he was subpoenaed today. For your information, he will attend on Thursday. Oh, so there is already information that he will. Yes. So no need to have him He show cause. submitted a draft affidavit and he promised to attend on Thursday because we will suspend today to resume on Thursday. So no need for show cause. No, because he committed to attend and he Okay, will also make his own revelations. Thank you. Thank you for the clarification, Mr. Thank you. Chairman. Senator Marcoleta is recognized. Salamat, Mr. Chair. Hindi ko na po nakikita si Secretary Boying Remulla, Mr. Chair. Meron po bang naiwan na USEC man lang ng Department of Justice? Anybody from the DOJ? Wala si PG, Padulyon ngayon. Anyway, he will come back at 1:30 to 2, between 1:30 and 2 p.m., Your Honor. Kasi kaya importante po ang aking itatanong sana sapagkat Yan na. kaninang Yan na si tinatanong ko Sen. siya, pinipilit niya yung opinion niya na kinakailangan talaga magsoli yung mga diskaya para tanggapin niya yung aplikasyon. Wala naman po talaga sa batas yun. Ipipilit ba ang opinion ng isang undersecretary o isang secretary ng Department of Justice samantalang maliwanag na maliwanag po ang requisites ng batas? Itingnan mo po natin ngayon, Mr. Chair, ang dilemma nitong dalawang mag-asawang ito. Narinig po natin ang supplemental affidavits nila. Sa aking palagay, very extensive revelation ng mga pangyayari na ating binubuksan ngayon. Ngunit dahil nga nagpahayag kayo ng opinion ninyo, ito po yung kanina pa pinipilit ko na parang na-discredit na sila kasi kung ikukumpara sila kay Bryce Hernandez, mas kapanipaniwala si Bryce Hernandez. Masasakripisyo ngayon, whatever is the quality o madidiminis ngayon ang veracity ng kanilang testimony. Ito po yung kanina pa gusto ko nang sabihin sana. Paano natin paniniwalaan sila ngayon kung nakapagpahayag na tayo ng opinion tungkol kung sino po yung dapat paniwalaan dito? Yan. For the record, Your Honor, naniniwala ako sa kanilang mga pahayag ngayon. Alam niyo, yung credibility, relative yan eh. At one point, si Bryce Hernandez, as I also mentioned, was not credible. He started becoming credible because of
new revelations. Afterwards, he may not be credible again. Relative po yan eh. Kaya Hindi po- pwedeng, wala pong cast in stone na credibility, walang cast in stone, especially in a hearing like this. Yung pinakamaingat nga po na gagawin natin, minumungkahi ko, Mr. Chair, na huwag na po tayong magbigay ng opinion. Makikita naman po natin sa pagdaan ng in the course of our discussion kung sino talaga ang maglilinaw na makikita nating nakakatulong sa ating pagdinig. Ito lang po ang gusto kong sabihin. Pangalawa po, ang mga diskaya lamang ang unang nagbigay ng sworn affidavit nung i-float ko po yung paraan na maaaring makatulong sila ng higit sa pagtuklas natin kung sino talaga yung mga proponents. Wala namang iba eh. Sila yung nakipag-unahan. At dahil doon, naimungkahi ko nga, sapagkat yun naman ay nasa batas talaga. Nasa Section 4 po ng batas ng WPP. Kaya po namin sila kinonsider. Ngayon, kung sasabihin po ng Department of Justice na kinakailangan pa palang testingin ang kredibilidad, ang sincerity, yung goodwill, na wala naman po sa batas yun, paano po yung aplikasyon nila? So sa mga tweet, yung batas po, yung batas mismo na tinatadhana para sa mga ganitong klaseng pagkakataon, hindi po nabibigyan ng Galing katuparan. ni Marcoleta. Ang Galing. sinasabi po nila, kinakampihan ko raw ang mga diskaya. Hindi po, tuntunin natin from the beginning. I am very consistent. Ang batas po ang aking sinusunod, ang tinutuntun ko. Meron po kasing isang taong nagsabi, nag-intriga, nagpalabas ng kung anong klaseng intriga, na ako raw po, o maring hindi ako, isa raw mambabatas ang lumapit sa diskaya, humihingi raw po ng 1 billion pesos. Para po yatang nagkasundo sa 120 million na lang. Isip-isipin po ninyo, kapatid po yata yun ang ating colleague, si Ben Tulfo. Nako. So ngayon po, ang dami nagsasabi na baka ako yun. Sa akin lang po, okay lang yung Meron nung ano yun eh, merong tama yung mama na yun, yung si Montulpo. Meron tama yung mama na yun. Pakinggan yun. Tama lang na talagang ginulpi ni Ray Mac Santiago yun. magpalabas sila ng ganun eh. Basta may maniwala lang sana na mas maraming tao na hindi totoo ang sinasabi. Para sa akin, okay na po yun eh. Mr. Diskaya, meron bang pagkakataon ako nagpahaging sa iyo ng kahit ano pa? Your Honor, wala po. Wala po talaga. Saan ang galing yung binanggit ni Ben Tulfo na merong isang mambabatas? Your Honor, wala po akong... Si Ben Tulfo pala. Sorry. Akala ko si Mon. Parehas lang yan. Yan si Montulfo yun, may tama yun. Si Ben Tulfo may mali yun. idea, Your Honor. Hindi po Ben Tulfo, Ramon Tulfo pala. Sorry. No. Yo- Hindi, tropa natin yun, Sen. Tropa natin si Sir Ben. Doon tayo kay Mon. Yung si Mon, meron tama yun. Honor, wala po akong idea, Your Honor, kung saan po nanggaling. Balik po tayo dun sa sistema na gusto kong maging daan para maayos natin sa pamagitan po ng pagdinig na ito. Secretary Bunuan, o kaya si Yusek Kati, kung sino man po ang pwedeng sumagot sa inyo. Natukoy na po natin kanina yung taba ng budget na halos 1 trillion pesos ay talagang naidagdag sa budget na hindi naman kailangan. At ngayon po, ito yung ating pinagtatalunan. Sino po bang may kagagawan kung bakit lumubo ng ganito ng budget na hindi naman natin kailangan? Halimbawa po, yung mga party list, Yusek Kati or Sec Bunuan, meron kayong Code 160. Magkano po ba yung binibigay nyo sa mga congressmen na party list? Magkano po ba yung nakatoka para sa kanila? Your Honor, I think we are locating 160 million per party list. 160 million, Your Honor. Sa party list po yun? Sa party list, Your Honor. Yung regular po na congressman? The regular congressman, the allocation is based on a formula that we have already agreed. Average po.
Kasi 300 something congressmen. Tama bang i-assume na mag-average sila ng 1 billion bawat isa? 1 billion, Your Honor. Sorry. Opo. On the average, Your Honor, maybe. Kaya nga po, so tingnan niyo po niyo yung lopsided. Tingnan po niyo yung pagkakaya. Pag party list ka, masaya ka na po sa 150. Nagsimula pa po yun, 130. Totoo po yan. Kasi po matagal akong nag-party list eh. Kaya po pag sinabi ng speaker sa amin, ang para sa inyo, ganito, magsimula na kayong maglista. Nationwide po ang constituency ng party list. Kaya po, magsimula. Saan mo dadalhin yung 150 million buong Pilipinas? Kaya po, merong isang barangay, sasabihin ko sa kanila, pwede bang 500,000 na lang muna kayo? Kasi paghahatian po ninyo ito. Sasabihin sa amin ng ibang mga barangay kapitan, sa kubeta lang po, hindi na po kakasa ito. Kawawang-kawawa po ang party list. Regular, 1 billion. Samantalang ang distrito po niya, lalong-lalo na po kung Batanes. Ilang tao lang ba ang Batanes? Yung Butante yata ron, 9,000 lang ang Butante. Pero meron siyang 1 billion. Ang party list, nationwide ang constituency, masaya ka na sa 150. Ito yung sistema pong mali. Hindi ko malaman paano po rin yung ina-allocate. Yung allocation po ang problema rito. Yung pong code na 143, USEC, para saan po yun? Magkano po ang nakatoka ron? Pwede pong i-clarify, ano po yung 143? Yung pong mga insertions, magkano po yun? Kanina po, pinag-usapan natin. Sa Congress, magkano po yun? Sa House of Representatives. Yung House of Representatives, Your Honor, meron yung leadership fund din. Natapos na po tayo doon. Your Sama-sama na po doon. Nasa 450B na po yun. Pati yung allocable. Yes, Your Honor. Yeah. Yan po yung... Mr. Bryce Hernandez, para naman hindi naman ako masiro, gusto rin kitang tanungin. Kahit sinabi ng chairman nung isang nakaraang pagdinig na na-exasperate na sa'yo, sinabi sa'yo, incredible ka talaga. Kasi hirap mo talagang paniwalaan. Pwede mo bang bigyan kami ng estimate sa flood control projects lang, 2023 to 2025, magkano yung value ng lahat ng flood control projects sa Bulacan? Sa distrito mo lang, yung first engineering district. Mabilis pong computation siguro. More or less po, kung 10 billion po yun, ang total na halaga lang po talaga nun is mga 3 billion lang po, Your Honor. My Kasi yun lang po goodness. talaga yung ginagamit nating pang budget para sa construction po mismo. Sino po ang... Nagbanggit ka kasi ng dalawang kasama namin dito. Ibig mo sabihin, walang mga congressmen na involved? Meron po, Your Honor. Nabanggit ko na din po kanina, Your Honor. Wala kasi ako kanina. Pwede mo bang ulitin? Nako, yan na. Ang sinasabi kong involvement, yung katulad na binanggit mo sa dalawang kasama namin dito, humihingi rin ng porsyento. Opo, Your Honor. 25% po. Sino-sino sila? Si Kong Zaldi ko po. Hindi, sa Bulacan ang sinasabi ko. Nabanggit mo na si Saldi kanina. Isa mismong first engineering district ng Bulacan. Your Honor, ang kausap po, ang Congress po namin doon nung 2022-2025, si Kong Boy Cruz. Kaya nga, sila rin ba ay ganun din ang patakaran, kumukuha rin, kagaya na sinasabi mo sa dalawang kasama namin dito? May pag-uusap po sila ni Boss Henry. Alam mo rin yung pag-uusap kasangkot ka rin Magkano nga? 30? Hindi po, Your Honor. Ang Magkano? alam ko po, 15 to 20% lang po. Sino-sino sila? Yung congressman po na, nung panahon pa yun, no 2022, si Kong Diche Pancho po, tsaka si
Kung Boy Cruz po. 23, 24, 25. Sino-sino sila? Yun po sila po, Your Honor. Sila po ang congressman dun sa panahon na yon, Your Honor. Sino-sino ba yung congressman ng 1st Engineering District? Hindi mo kilala? Yun nga po binanggit ko po, si Kong Tina Pancho po, si Kong Boy Cruz po, saka si Kong Danny Domingo po. Sila po. Silang tatlo lang Sila lang po ang congressman po namin. ng 1st Engineering District. Yes po, Your Honor. So sila, 15 to 20, paano yun? Opo, parang ganun po, nasa 15% po to 20%. Pero yung doon po pumapasok din yung nabanggit po ni Congressman Toby Chanco na meron pong yung mga bumababa po sa lugar nila na wala silang idea, basta bumababa na lang po, doon po yung meron pong parking. So si Congressman Saldico, ilan naman ang sa kanya? Nasa 25% po, Your Honor. 25% ng how much? Kung magbaba po siya Kanina ng... sabi mo, 3 billion, di ba? Opo, kung magbaba po siya ng 1 billion, that's 250 million po, Hindi. Your Honor. Sinabi mo na kanina, yung total sa 1st Engineering District, 2 billion pesos. 3 billion pesos, kamo. Example lang po yun, Your Honor, na yun lang po yung magagastos sa actual construction po, Your Honor. For example, na 10 billion po. Pero ang magagastos, Ang magagastos lang po talaga sa actual na pagpapagawa ng proyekto is kung 10 billion po yung budget, nasa 3 billion lang po. I think matitira 7 billion. Yun po doon po pumapasok yung mga iba-ibang gastos, Your Honor. Kasama na po yung proponent. Daming pera, grabe. Ilan nga yung gastos para sa proponent? Yun ang malaki. Opo, Your Honor. Ilan sa 7 billion ang para sa proponents? Yun po, 25 to 30% po. Magkano nga yun? 2.5 to 3 billion po, Your Honor. 2.5 to 3 billion? Yes po, Your Honor. Opo. Of 7 billion. Hindi po. 25 to 30% of 7 billion. Kaya nga 3.5, 2.5 to 3.5. Your Honor, hindi po kasi, ang titingnan po kung magkano po yung ibinabang budget sa appropriation, for example po, 10 billion, kukunin po dun sa 10 billion yung 30% po. So, that's 3 billion po. Yun po yung proponent po. Sa buo. Opo, Your Honor. So yung proponents, sa 3 buo. billion. Opo, in short, 30% po kung magkano po yung ibababa. Garapol talaga. Hindi tayo nagkakaintindihan. Gusto ko kasing makwenta ilan lahat ang napunta sa mga proponents na sinasabi mo. Sabi mo, merong congressman, tapos sinama mo si Saldico, tapos meron ka sinabi ritong dalawa sa amin. Ilan ba yon sa kwenta mo? Your Honor, ang congressman po na regular namin, iba po sa party list. Magkakaiba po sila, hindi po sila pare-parehas Kaya ng nga, gastos. ilagay mo na lang kamo. Sinabi mo nga, 15 to 20% eh. O ilan sila? 3, 4, 5? Ilan ba? Bali, regular na congressman po namin 3. Tapos may mga iba, marami pong nagpapababa ng pondo sa amin, Your Honor. Iba-iba po. Hindi lang po senador at party list. Kaya nga gusto ko lang bigyan mo kami ng idea magkano talaga between 2023 to 25, sinabi ko na sa iyo, ang napunta sa mga proponents lang. Para magkaroon kami ng idea kung magkano ang nawawala. Your Honor, wala po akong exact figure kasi kung magkano po ang napuntang bumabang budget 2022 to 2025. Kaya po nagbibigay po ako ng example na kung ang bumaba po doon is 10 billion, 30% po approximately ang napupunta sa proponent po. Naiintindihan ko yun eh. Kaya nga, kwentahin natin magkano nga lahat ang napunta sa proponents using your own example. 3 billion po, Your Honor. Lahat na? Yes po. Lahat na? Approximately, Your Honor, ganun po. Paano natin ngayon kukwentahin yon? Kasi, alam mo, narinig ko si Chairman sa isang privilege speech niya, 2023 to 2025,
yung pinanalo nyo sa nilustay yung pera sa casino, 2.1 billion yata. Okay? Si Boss Henry po. Hindi, bali sa privilege speech ni Chairman, Apo. 2.1 billion na yung inyong ipinatalo. Okay. Ngayon, sa proponent, sabi mong ganyan, 3 billion. Apo, for example lang po yan. Saan yung 4 billion? Ha? Okay lang po ba ipaliwanag ko yung detailed na ano po? Kanina ay mong paliwanag ng detail, ngayon nagpapaliwanag ka ng detalye. Kinukwenta ko lang kasi. Apo. Kahit pa paano natin kwentahin, imposible. Pagkatapos sasabihin, ikaw ang most credible? Habang nagtitingin siya, Mr. Chair, punta ko sa DBM. Mr. DBM, Galing talaga punta siya. natin yung unprogram na yun. Bakit nagpapasubmit kayo sa DPWH ng program? Ba't napupunta? Para saan yun? Sir, di po kami nagpapasubmit. Sila po ang nagsasubmit ng request for chargeable against the unprogrammed appropriations. Sino nagsasubmit? Ang agency, actually, sir, the agency ang nagre-request po. Sino nga ang agency? In this case, for flood control projects, then of course, the DPWH. Kaya Mr. nga, Chair. pero hindi naman, wala naman sa budget nila yun sa DPWH eh. Kayo naman ang nagmamanage nun eh, di ba? Yes, sir. Oh. Sir, a special budget request, of course, is being submitted by DPWH, who is signed by, of course, the Secretary of the DPWH. We have that request, Mr. Chair. Yun na nga eh. Ang sistema nga ang gusto nating korekin eh. Hindi naman mag-a-appear sa budget nila. Bakit sila nagsasubmit sa inyo? Ba't kayo naman tinatanggap nyo? The nature, Pwede naman kasing wala na yung program eh. Yun ang ibig ko sabihin eh. yeah. The nature po kasi ng unprogrammed fund po is during the submission doon sa ano po sa NEP, wala pa po talagang list of projects. Being the NEP, or rather the unprogrammed appropriations, is Alam na a po standby namin fund. yun. Do not preach to the choir. Okay, sir. Okay? Ang sinasabi po namin dito, yung sistema kasi dapat nating ayusin. Okay. Napakaraming mali. Ito po, napalitaw na natin. 1 trillion ang taba sa budget. Hindi kailangan. Cholesterol. Kasama dyan yung unprogram. Di ba? Yes, So ang tinatanong, pwede namang walang unprogram, di ba? Kasi kasama sa taba eh. Kung katawan ng tao yun, ang pinoproteksyonan natin sa katawan natin yung cholesterol, hindi ba? Sir? Yes, Mr. Chair. Oh. We leave that to the, of course, wisdom of the Congress, Mr. Chair, because the, Hindi of nga, course, the NEP pabayaan is mo being na up- yun. Sinasabi ko nga, hindi naman kailangan talaga eh. Ina-address natin ang mali sa sistema. Kasi, uulitin ko sa iyo, hindi man kailangan, kasi ang DPWH kasi, siguro, ewan ko, sa takot nila siguro, baka mamaya guluhin yung kanilang nailatag, bigyan natin ng kailangan may allocable. Nakisama ulit tayo. Oh, may leadership na naman. Kaya po lumulobo ng lumulobo eh. Pagkat itong lumubong ito, itong 1 trillion na to, ang mga proponents po nag-aaway-away dito, alam nila lahat nila na ito'y excess. Ito ngayon ang kanilang talagang nilulusob. Ito yung ipinapark. Ito yung sinasagasa na sinasabi nila. Mr. Chair, iba po kasi naman yung nasa NEP na programs kaysa sa unprogram. So iba po yung proseso, what is being proposed by the DPWH, that is with the listing at saka mayroon na nasa DEP. The unprogrammed, Mr. Chair, is wala pa talagang listing yun because the nature of its fund, it's a standby fund. So wala pa po talagang listahan po. Ang kaso nga, yung mga proponents, ito ang tinatarget
Di ba? Okay. So in that case, Mr. Chair, it's not with us, the DBM, because it emanates from the Congress po kung ano yung nilalagay po doon sa nililipat nila sa... Yun nga yung hinahanap po yun. natin, yung mga proponents. Ito, sinabi na ni Bryce, si Saldico, isa sa promoter. Sinabi rin ng Diskaya, lumabas din ng mga pangalan, 17 congressmen. Nabanggit din si Saldico doon at si Speaker Martin Romualdez. Di umano, sinabit nung dalawa sa kanilang sinabi. Tama? Yes, Mr. Sa Chair. isang araw, pumunta rito si Toby Chanco, si Representative Toby Chanco, isinegaw niya rin ang pangalan ng Saldico at nag-produce siya ng resibo. Napakahaba ng resibo. Hmm. 2 probinsya lang, makikita mo yung pangalan ni Saldico. Halos pangalan niyang nakalagay doon na proponent 13.8 billion pesos. Magtataka ka dito, yung kanyang kumpanya na SunWest, wala man lang dito para umpisahan nating tanungin. Nako. Di ba kayo nagtataka kung bakit gano'n? Di ko sinasabi na hindi natin tanungin kung sino-sino. Meron dyan na, anong pangalan mo, Sims ka ba? Merong Diskaya, merong kung sino-sino. Pero yung pinaka-promotor, yung SunWest, na binabanggit ng lahat na, di ba natin siya tatanungin? Nako. Yan ang gusto kong bigyan ng diin dito. Galing talaga ni Sen Dante. Saludo, Sen, ha? Saludo. Napabilib mo na naman si PH. galing. Saludo. Wala na yata si Mr. Chair. Yung? Nako, matindi. Mr. yung Chair, mga tatawagin ba natin si Mr. Chavit Singson sa susunod nating... We will advise that to the chairman. Mr. Chair, kailangan siguro sapagkat siya din ay nagsiwalat. Hindi natin alam kung ano yung nasa likod ng kanyang pagsisiwalat na yun. Pero kailangan natin siguro na... Kinabahan yung mga kasama ni Ping. Teka, ba't si Chavit? Ba't papatawag si Chavit? I-retire dyan, taga Ilocos yan. Kilala niya mga Diskaya. Naku, naloko na. Pakinggan din yun. Sa makatwid ay inaasahan po natin na sa susunod na pagdinig ay makakasama natin, maimbita natin si Mr. Singson. Mr. Chair. We will advise Senator Marcoleta, the chairman. Yes, Mr. Chair. Ang isa pang, kanina po, ako'y nakikiusap sana, nabigyan ako ng Kunyari, meron pagkakataon binabasa na tong si ano. makapagsiwalat ng saloobin sapagkat nakita ko yung mga iba doon ay prejudicial questions. Kaya nalulungkot ako, biglang nawala yung Justice Secretary, wala man lang naiwan kahit sino sa kanila. Babalik naman yun, 2:00 ngayong hapon, si Justice Secretary, kinuha lang yung sinumpaang salaysay ni Mr. Alcantara. But they will definitely be back here by 2:00. Sana'y makabalik naman siya. Kasi ang isang isusunod ko sana na isang prejudicial issue bago sana tayo magsimula kanina pa. Nauna po kasi ay biglang nabanggit po yung tinatawag na legislative immunity. Na si Bryce Hernandez nga ay, di ba Bryce, nag-request ka pa nga ng legislative immunity? Opo, Your Honor. At ginrant pa nga eh. Ayoko po sanang banggitin o sansalain ang ating Senate President nung nakaraang pagdinig at ating chairman tungkol sa bagay nito. Sapagkat nung araw na yon, ang pinag-uusapan natin ay yung tungkol sa aplikasyon ng mga Diskaya. Ayoko pong mabanggit na naman na parang sila na lang ang dinidepensa ko. Magmula po kanina, consistent thing sinasabi ko, yun lang ang tanging paraan na alam ko sapagkat yun lang ang paraan na nasa batas. At ako pa'y napagkamalan na parang napaghalo ko nga po daw yung legislative immunity at saka yung Witness Protection Program. Sinabi ko po categorically, I know the distinction between these two concepts. Kasi po wala na, ang legislative immunity po ay tinatawag ding parliamentary immunity. Sa akin pong maliit na kaalaman bilang isang abogado, ang parliamentary or legislative immunity applicable lamang po
sa mga mambabatas. Kami po, mga senador, mga congressmen. Hindi po aplikable sa inyo na mga witnesses. Baka naipagkamali po kasi yung konsepto ng testimonial immunity. Na sa ibang bansa po ginagawa, yung iba. Pero sa ating jurisdiction, maski sa atin pong mga rules, Mr. Chair, wala pong legislative immunity. Yun nga po yung gusto kong ipaalala para hindi po tayo nami-mislead. Kasi, kamukha na, si Bryce. Naniwala si Bryce eh. Nag-apply. Mr. Chair, you cannot grant something that was not been validly granted. Senator Marcoleta, I think you can raise that opinion or idea later when Senator Soto will be here and the chairman, Senator Lacson. I believe they can properly answer Yes. your queries. Thank you. I will do that. And the other issue, I think I will have to bring this in the Senate floor this afternoon, Mr. Chair. I'm a little bit worried about the collaboration that the Blue Ribbon Committee and the ICI is now having without defining the limits, the nature and the extent of the collaboration between the ICI. The ICI is Independent Commission on Infrastructure. I do not know how independent they can be if they are dependent on records, on information, or people that we can produce for them. Ayoko pong mangyari, Mr. Chair, na parang ang Blue Ribbon Committee is the investigative arm of the ICI. Parang hindi po tama eh. We're supposed to be on the lookout. Meron po tayong doktrina on separation of powers. Meron po tayong institutional boundaries. Meron po tayong system of checks and balances. Baka po makompromise ito eh. Kaya po gusto kong i-discuss natin in the Senate Hall, not in this committee, kung paano po ang relasyon. Sapagkat yung pong ICI, binasa ko po yung kanilang powers, parang kailangan, gusto nilang makipag-coordinate sa lahat ng, pwede silang kumuha ng impormasyon sa Korte, sa Senado, sa House of Representatives, sa Sandigan Bayan. Paano silang magiging independent kung lahat na lang ng pinupuntahan nila? I want them to be independent as they are. Sana ipatawag din natin sila, Mr. Chair, para magpaliwanag sila. How can you be independent if you are too dependent on several branches of government? I think the. Thank you, Mr. Chair. Thank you very much. That all the questions or queries you want to have. Wala ka kasing alam. Ano to kung ginagawa mo dyan? Ito yung the last law bender. Maraming salamat to sa pagsuporta sa PH Update. Mag-ingat po kayong lahat. Mahal natin Pilipinas.